Praise God. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Pwede bang batiin mo ang katabi mong tatay na Happy Father's Day? Baka mabati mo kasi ng Happy Father's Day, hindi pa tatay ha? Yan, Happy Father's Day. Araw ng mga tatay. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. Luke 4:18 and 19. He has sent me to heal the brokenhearted, palakpakan po natin si Lord. Handa na po ba kayong makinig? Sabi mo sa katabi mo, partner, huwag mo akong kakausapin. Seryoso akong makikinig. Ayan, okay na. Sige po. Yung pong mga bata po dyan na age 12 pababa, siguro hanggang 5 years old, pwede po natin dalhin sa children's room. Yung pong 13 pataas, mag-stay po kayo dito. Okay. Ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na to ay God's way of honoring fathers. Let's pray. Oh, Heavenly Father, we thank you for today. Salamat, Panginoon, sa biyaya na mapapakinig na muli kami ng iyong salita. I pray, God, na maririnig namin ay papasok sa puso ng bawat isa. And Lord, I also pray na lahat ng maririnig namin ay ma-apply namin sa aming buhay. Lord, bigyan mo kami ng courage, ng tapang na gawin ang mga dapat naming gawin sa aming mga tatay. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Number 1, honor Him. Sino po dito ang kasama pa niya ang tatay niya? Taas po ang kamay. Ayan. Sino po dito ang tatay na? Taas ang kamay. Halata na rin naman, ano? Basta daw po meron ng patungan ng kamay sa tiyan, tatay na daw yan. Okay. Sino po dito ang magiging tatay na? Wala pa. Okay. Praise God. Honor Him. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 12a, honor your father and your mother. So hindi lang po ang mother ang ino-honor dahil siya'y sweet, siya'y mabait, siya'y malambing. Kasama pala sa ino-honor ang father kahit tahimik lang siya, magagalitin, pag minsan ay na-high blood ng konti lang. So, dapat pala ino-honor din po pala ang mga tatay. Ano po ba pag sinabing honor? To honor means to value or bigyan ng halaga. Binibigyan mo ba ng halaga ang iyong tatay? To give respect, nire-respeto ba ang iyong tatay? And give weight to his role regardless of his flaws. Okay, tatanungin ko po kayo, sino ang may authority sa bahay or sa family? Sino nagsabing panganay na anak? Hindi po. Ang may authority po sa bahay ay si tatay. Meron pa. Si tay, si itay, si ama, si daddy, si de, si di, si dad, si papa, si pa, si opa. Si father, si erpat, si papshi. Pwede rin si stepfather. Kung hindi yun ang tunay mong ama, pero siya nag-aalaga sa'yo. Hindi po ang authority ay ang asawang babae. O, sino po dito mga asawang babae? Taas naman po ang kamay. Ayan. Totoo po ang balita. Hindi po Adan ang pangalan ninyo.
Eva po ang pangalan. So, pwede po kayo maging authority sa bahay kung papalitan nyo ang pangalan nyo ng Adan. O halatang-halata namang Eva po kayo. Okay? So, kayo po ay kinuha sa tadyang, ibig sabihin, ang lalaki ang unang kinreate, kinuha kayo sa tadyang, kinreate kayo katulong ng lalaki. O, so, partner po kayo. Okay po? Hindi po kayo ay kalaban. Ano po? Hindi po kayo yung ahas. Okay? Maganda na ang sigurado. Kakampi nyo po ang inyong asawang lalaki at the same time babae. Okay? Okay. Pastor, halimbawa, kasama ko pa ang tunay kong tatay at meron na rin akong asawa. Sino po ang may authority sa akin? Siyempre, dahil asawa mo na ang asawa mo, hindi po ang tatay mo. So, sino po dito ang may asawa na? Taas ang kamay. Ibig sabihin, ang may authority na sa'yo ay ang asawa mong lalaki. Hindi na po ang tatay mo. Kaya pag may sinabi ang tatay mo sa'yo, i-consult mo muna sa asawa mong lalaki. Diyan po nagkakaroon ng problema. Okay? Simula nung kayo po ay ikinasal, ibig sabihin, ang inyo nang may authority sa inyo ay yung asawa nyo na. Tatandaan, nagpalit na po kayo ng tatay. Walang iba kundi ang inyong asawa. Okay? Yan na po ang pinili nyong tatay nyo. Sa ayaw nyo at sa hindi. Yan na po yan. Wala nang iba pa. So, ibig sabihin, Pastor, ano po yung pag-honor? Paano po dapat i-honor ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki? Pag-usapan po natin. Sino nga po dito mga babae? Taas po ang kamay. O yung mga single pang babae pagdating ng panahon mag-aasawa kayo, ibig sabihin, dapat marinig nyo ang turong ito. Okay? Mga babae, paano i-honor ang magiging asawang lalaki or asawang lalaki? Paano nga ba? Una, wag namang magbubunga nga pag dumadating siya. Kadarating pa lamang, parang Armalite. Mga babae, alam kong may baril kayo sa bibig. Tanggalin nyo muna ang bala. Okay? Tanggalin muna ang bala. Huwag muna magsabi ng bayarin, kararating pa lamang. Asawang babae, bigyan ng katahimikan ng bahay. Yan ay pag-honor sa asawa niyong lalaki. Dumating ng hari, pero yung bahay mukhang may war. Mukhang may gera. Bigyan nyo ng katahimikan. Okay ba mga tatay? Okay ba? Yan. Okay ha? Magandang balita yan. Kailangan niya ng peace. Hayaan mo muna na di siya makarinig ng mga negative things. Hindi makarinig ng mga high tone, F sharp. Inside the house. At pagdarating naman, salubungin mo naman ng nakangiti ka. Kahit alam kong mga mother, pagod na kayo sa maghapon. Pwede ba yun? O sige, tingnan mo ang asawang babae, gitian mo nga. Aba, asawa mo lalaki, gitian mo nga. Yan ang kailangan makita. Hindi ang kailangan makita ay garne. Okay? Bago ito muna. Okay? Ngiti muna. Kung siya naman ay nagkakape or may iniinom, pagdating timplahan mo agad. Bigyan agad ng pagkain kasi pagod siya. Okay? Alright. Naintindihan niyo po ba mga asawang babae? Kung wala nagsasalita. Hindi ko alam kung naintindihan. Parang ayaw tanggapin yung word. Parang ayaw tanggapin. Anyway, naintindihan ng mga yan. O mga anak, sino ditong mga anak? Lahat tayo po mga anak. Saan kayo galing kung hindi kayo na-anak? Lahat tayo mga anak. Mga anak, paano i-honor ang iyong tatay? Sabi nung isa, sasabitan ko po ng medal. Hindi po yon. Parang hindi nakakatawa yata yun. Paano po irerespeto ang magulang? Sige nga po, any anak dito, paano nyo irerespeto ang inyong tatay? Mga anak, paano nirerespeto ang tatay? Yun, nagmamano. Pastor, nung dumating ako sa church, ang kinagalian kong manager ni Mano po. Ba't pag natin ko po dito sa church ay garne?
Parang kakaiba. Ano po ba dapat talaga? Alam niyo po, sa church po natin, kahit sa ibang church, Christian church, ganito po ang pagbe-bless. Bakit? Kasi pag ganito yung pakabig, parang tikom, bless. Parang hindi mamimigay no? Parang madamot. Kaya pala kapag ganito, nagre-release ng blessing. God bless you! God bless you! Ayun pala yun. Kaya, bless. Bless. Yung pala nagre-release ng blessing. Kaya mga tatay, pag po kayo ay nagbe-bless sa inyong mga anak, para nagre-release ng blessing. Mamaya po gagawin po natin yan. Okay? Magre-release po kayo ng blessing sa inyong mga anak. So, nagmamano. Sino po ditong anak na nagmamano? Taas ang kamay. Woo! Yung hindi, nahihiya daw. Hindi daw po kasi kultura sa bahay. Praktisin mo na. Isang beses mo lang masimulan, mamaya sunod-sunod na. Bless ka ng bless kay pastor, sa bahay nyo naman na hindi. Ba naman, mag-bless. Sabi mo sa katabi mo, mano daw. Okay, mano. Paano pa i-honor mga anak ang tatay? Si father. Paano pa i-honor? Sabi ng isa, aabutan po ng pera. Ay, gusto ko yan. Mga anak, kayo naman, nung una ay hingi ng hingi, baka naman ngayon, pwedeng bigay naman ng bigay. Pinaparinggan ko talaga kayo. Mga anak, bigyan nyo naman ng tatay at masayang makatanggap sa inyo. Parang tahimik ulit. Parang iba ng mga nanay, ano, pag-uusapan. Yung mga nanay, nung pinag-usapan natin ng Mother's Day, mga naiiyak yung mga anak. Nung tatay, talagang may authority ang tatay. Abutan mo naman ng pera kapag sumasahod ka na, huwag ka lagi nagsisikreto kung magkano sahod mo. Ano pa? Ano pa yung ibang way para i-honor ang tatay? Ito, magandang way para i-honor ang tatay mo. Yung tatay mo may asawa yan, yun ang iyong ina. So ang pinakamagandang gawin para i-honor ang iyong tatay, igalang mo ang kanyang asawa. Sa madalit sabi, ang iyong ina. That's the best way para i-honor ang iyong tatay. Igalang mo ang iyong ina. Bakit ganon? Pag sa inay, ikaw ay maangil. Alam niyo yung maangil? Yung parang, yung parang lagi ka na ganon. Pag sa ina, pero pag sa tatay, takot ka ng konti. Medyo takot. Kailangan same ang treatment. Igagalang mo yung mother bilang pag-honor sa tatay. Mga anak, kayo yon. Paano mag-submit sa tatay ang anak? Paano mag-submit? Walang iba kundi, dapat ang tatay ay mas mataas kaysa anak. Tatandaan niyo po yan. Kahit na ikaw na ang pinakamalaking kumita sa inyo, ikaw na nagpo-provide ng lahat, ikaw na nagbabayad dito, ng ganyan. At the end of the day, ang tatay mo pa rin ang pinakamataas sa pamilya niyo. Walang pagbabago doon. Amen po? Kaya naman, hindi kayo level. Sabi niyo nga po, hindi kami level. Kahit anong narating mo sa buhay, ang tatay mo pa rin ang mas mataas. Kahit sino ka pa. Tatay mo pa rin yon. At kailangan mo pa rin igalang at i-honor siya. Maliwanag po ba? Amen. Igagalang mo ang tatay mo, kasama mo man siya o hindi. Tatandaan niyo po yan, ha? Kasama mo man o hindi, igagalang mo siya. Speak respectfully, especially in public. Kapag meron dyan mga tao sa paligid, kasama mo ang tatay mo, igalang mo siya ng maayos sa harapan ng iba. Magsalita ka ng magalang sa kanila. Gumamit ka ng po at opo. Lalo na at may mga nakakarinig. Okay? Maliwanag po yan. Ang mga tatay ay tuwang-tuwa kung pinapakita ang paggalang mo sa kanya. Lalo na at nakikita ng iba. Sasabihin nung kumpare niya, kagalang ng iyong anak. Siyempre, yung tatay tuwan-tuwa yan. Ganyan ko pinalaki ang aking mga anak. Yun, di ba? Pag-honor yan sa tatay. Pero kapag yung anak, sagot ng sagot, napapahiya na yung tatay. Napapahiya na siya. Kaya, mga anak, masaya ang tatay mo kapag ikay gumagawa ng mabuti. Lalo na kapag ikaw ay nare-recognize ng lahat. Na-recognize ka sa school,
na-recognize ka sa community, naging valedictorian ka, salutatorian, na-honor ka, nakapasa ka. Alam mo, ang tatay mo, tuwang-tuwa, hindi man niya maipakita. Tuwang-tuwa siya. At kapag wala ka, ikaw lagi ang pinagmamalaki niyan sa kumpare niya. Lagi yan. Ang anak ko, napakagaling ng anak ko. Hindi mo maririnig yan, pero pag wala ka, pinagmamalaki ka niya. So, ibig sabihin, ngayong Father's Day, i-acknowledge mo ang tatay mo kahit hindi siya perpekto. Paano pa i-honor ang tatay? Ito, maganda to. Ito, natutunan ko po ito. Ikaw ay laging magpapaalam sa kanya. Sino dito nagpapaalam sa tatay niya kapag siya aalis or may pupuntahan? Hindi yung magpapaalam ka kapag, tatay, nandito na ako. Ha? Hindi ka nagpaalam na pupunta ka pala dyan, layo-layo niyan. Dapat bago ka umalis, nagpapaalam ka at sinasabi mo rin kung kailan ka babalik. Hindi yung aalis ako, kailan balik? Bahala na. Hindi, kailangan i-recognize mo kasi siya may authority sa bahay nyo. Ibig sabihin, kailangan nagpapaalam ka sa lahat ng pagkakataon. Okay? Tatay, bukas na ako uuwi. Ayun, di maliwanag. Okay. Tatay, bukas ako, ay hindi pwede, umuwi ka. O susunod ka. Susunod ka. At isang paalala, kung paano mo ino-honor si pastor, dapat ino-honor mo din ang tatay mo. Pag sa church, Pastor, bless pa. Pastor, ako na pa. Ako na pa magbubuhat. Pag yung nariyan ng tatay, kaya nyo na yan, tatay? Ano gayon? Parang may pagkakaiba yata. So, starting today, i-honor mo ang tatay mo sa the best na magagawa mo. Kasi ang tatay mo ay nagkakaedad na rin. Okay? Hindi mo namamalayan. Nagkakaedad na rin yan. Number 2, obey him. Ano yung obey? Sundin ang kanyang mga utos. Hindi lang basta obey. Sinusunod agad ang utos. Magkaiba yun eh. Susunod ako, mga 3 hours. Hindi eh. Pag ang tatay ang nag-utos, sunod agad. O sabihin mo ulit sa tatay mo, agad daw. Sunod agad. Kasi under ka ng authority niya. At kung gusto mo magpalit ng tatay, ikaw ay babae, edi mag-aasawa ka kung gusto mong palit ng tatay. Pero dahil tatay mo pa yan, susunod ka. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Wow, napakaliwanag ng verse. Obey your parents. Mahalaga ang pagsunod mo sa tatay mo, lalo na at nasa paglilingkod ka sa Panginoon. Ito, para sa mga leaders ito. Kung ikaw ay nasa paglilingkod kay Lord, kailangan matindi ang pagsunod mo sa tatay mo. Bakit? Dahil ang pagsunod mo sa biological father mo ay magiging tulad din ng pagsunod mo sa leadership ng church, ng trabaho mo, at kahit saan. Ganon din ang pagsunod mo. Hindi po. Masumusunod po talaga ako dito sa church. Sa simula, pwede. Pero habang tumatagal, ay lalabas din yan kung paano mo sinusunod ang tatay mo. Kung paano ang pagsunod mo sa tatay mo ay lilitaw pagdating ng panahon. Kaya starting now, kung ikaw din lang ay maglilingkod sa Panginoon, ayusin ang pagsunod sa tatay mo. Maliwanag? Kaya unang tatanungin sa'yo, kamusta ang relasyon mo sa tatay mo? Ginagalang mo ba? Kasi pag hindi, malamang, yan din ang gagawin mo sa lahat na magiging boss mo, manager, amo, head, may authority sa'yo, yan din. Kaya dapat simula pa lang ngayon, ayusin mo na. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ayusin mo na. Ayusin mo ha. Ngayon pa lang ayusin mo ng pagsunod at paggalang sa tatay mo para maging maayos ang pagsunod sa mga authority na darating pa sa iyo. Sino po ang tatay niyo sa pamilya? Siyempre, si tatay. Sino po ang tatay sa school? Teacher, kahit babae yun, ano pinakatatay yun? Sino ang tatay sa community? Sa barangay muna, barangay. Si Kapitan, o igagalan niyo si Kapitan. O sa city. Sa Philippines. Si President. Sa trabaho.
Si boss. Sa church. Ayan. Lahat yan. Alam niyo po, si Lord po ay in order. Sa kahit saan kayo magpuntang organization, laging may father. Lagi. Magsabi kayo sa akin ng organization na walang head. Wala. Walang ganun. Lahat sa mundong ito, laging may organization. At laging merong dapat sundin. At kapag may utos, sunod agad. Kaya nakatuwa yung si Ram eh. Kanina po kasi nag-chat sa akin si Jeff. Sabi ni Jeff, tay, ako po eh nagpa-check up, ganyan-ganyan. Nahulog kasi siya sa basketball. So, hindi daw siya makaka-provide ng yellow tubig. Sabi ko ba, wait lang. Nag-isip agad ako. Naisip ko si Ram. Ram, pausap naman ng tubig at ng yellow. Pero pagka-chat sa, yes po, pastor. Grabe yung sagot ha. Yes po. Kala ko itatanggi pa eh. Alam mo, pagsunod yun. Alam ko naman, hindi madali kasi mainit. Sa totoo lang, kaya kami nagpabili na, ang dami na rin namin dala kanina. 3 bilang, spaghetti. Hindi po sa inyo yun. Para yun sa yun gig mamaya. Ayan. Marami rin ginawa kanina, kaya thank you sa pagsunod ni Ram kanina. Praise God. Oh, number 3. Sino dito sumusunod sa kanyang tatay? Oh, lahat. Number 3. Listen to his instruction. Listen. Yung iba, wala pang instruction, nasunod agad. Kaya pagbalik, mali ang binili. Pinabili ng suka, ang binili ay mantika. Yan, dyan tayo. Listen to his instruction. Proverbs chapter 1 verse 8a. Listen, my son, to your father's instruction. Yun. Kahit pa siya ay hindi perfect, sa totoo lang, makinig ka pa rin sa kanyang mga payo. Bakit? Mas matagal na siya sa earth. Mas matagal na siya sa mundong ito kaysa sa'yo. Akala mo lang marami ka nang alam kasi tapos ka, graduate ka, summa cum laude ka, magna cum laude ka, kung ano man cum laude ka. O, iba pa rin ang karanasan ng tatay mo. Marami siyang karanasan na maaring hindi mo pa rin nadadaanan. Kaya makinig ka sa kanyang instruction. Kaya kung nakakasama mo pa ang tatay mo ngayon, sino dito nakakasama pa ang tatay niya ngayon? Makipagkwentuhan ka. Huwag laging sa barkada. Tahimik po ang tatay mo. Tatay ko, tanungin mo ng tanungin. Nung bata siya, magpakwento ka na magpakwento. Bigyan mo ng kape. Mga 3. Para mahaba-haba ang usapan yung dalawa. Habang kasama mo pa ang tatay mo. At wala ka pang asawa, makipagkwentuhan ka. Habang may pagkakataon, marami kang matututunan sa kanya. Sobra. Karanasan, sobrang dami niyan. Napakarami niyang karanasan na matututunan ka. Kaya, magpakwento ka. Kausapin mo. Pastor, bakit ganyan katindi ang desire niyo na magpakwento? Kasi wala nang tatay ko eh. Mahirap na magpakwento. Tatay, kwentuhan mo nga ako. Mahirap magpakwento kasi wala nang tatay ko. Meron akong testimony. Ang tatay ko po kasi ay napakatahimik. Nung girlfriend ko pala po ang aking asawa noon, mga ilang beses kang nakarinig na salita niya. Wala siyang naaalala word na narinig niya. Ganyang katahimik ang tatay ko. Pero ilang taon ko na po siyang girlfriend na panahon yun. Hindi talaga siya nagsasalita. Napakatahimik po niya. Tingin lang yon. Dumating ka, titingin lang yun. Ganun lang siya. Napakatahimik niya. So, kung tatanungin niyo ako, meron po ba kayong instruction na naalala na sinabi niya? Wala. Wala talaga ako instruction. Hindi ko alam. Wala pa naman ako sa church noong mga panahong yun. Hindi ko naman alam ang gagawin ko. So, ano nangyari? Ano po ang matututunan niyo po sa kanya? Kasi wala siyang instruction. Meron. Siya po kasi ay man of authority. Hindi lang sa pamilya namin, kahit sa buong compound namin, siya ay man of authority. Tahimik, pero napakaraming kaibigan kasi totoo siya. Natutunan ko sa kanya yon. Tumulong siya sa kanya mga kapatid kahit may asawa na siya nung panahong yon. Pinagtapos niya lahat yung kapatid niya. Kahit hindi siya panganay.
Wala akong naalalang instruction niya sa akin noon. Wala akong naalala na sinabi niya. Wala talaga. Kasi grade 6 pa lang ako. Grade 5. Grade 5 pa lang pa kasi nag-sideline ako eh. Nagboboy sa palengke, sa restaurant, sa yuluhan. So hindi kami nagkakasama habang nagwo-work siya. Wala kaming time. Pagdating naman nung high school or college, sa lipa na halos ako makatira-tira, so malayo sa kanila, wala kaming time. Dalawa. Wala akong naalala na instruction niya kahit isa. Pero, hindi ko malilimutan yung mga experiences na pagsasama niya sa akin nung bata pa ako. Yun lang naalala ko eh, nung bata pa ako. Sinasama niya ako sa lakad niya, sa trabaho niya, at sa pagpunta kung saan-saan. Ang dami kong hindi malilimutan experience na kasama siya, lalo na nung sa Lipa siya nagwo-work. Ano yon? Lipa City. Kung paano siya magtrabaho ng ayos. Makisama sa lahat, mababa or mataas na tao man. Kung gaano siya kilalang-kilala noon, doon sa lugar na ang pangalan ay Basang Hamog. Meron kasing lugar sa Lipa na ang tawag ay Basang Hamog. Alam niyo na yung mga, iskinita po yon. Marami doon mga tambay. Tapos papasok kami po doon sa lugar na yon. Pagpasok po namin sa lugar na yon, yung mga tao doon, ngumingiti sa kanya. Ngumingiti. Kasi, ang tatay ko pala, ay friend nung lahat nung naroon sa lugar na yon. Nandun nga yung ninong nung kapatid ko eh. Pagpasok pa lang niya sa iskinita na yon, ang dami nakangiti sa kanya. Genuine ang saya ng mga tao pagpasok niya. Sa lugar naman namin, siya ang nag-aayos ng mga nag-aaway. Mag-aaway yung tiyuhin ko at tiyuhin na isa, siya mag-aawat. Pag dumating siya, tapos na ang gulo. Ganon yun. Ganon siya nun. Siyang tumutulong kapag may kailangang bayaran yung mga kapatid niya na sobrang daming utang. Tanda ko yon, lalapit ang kapatid niya, hindi niya matiis, babayaran niya lahat. And one time naalala ko, sinangla yung lupa namin. Yung buong lupa ng buong compound. Isinangla ay walang pambayad. Di sa madalit sabi, nagbayad ang tatay ko ng lupa dahil sa nangyari. Yun ang mga naalala kong experiences sa tatay ko. Siyang malimit nagpapahanda kapag may mga okasyon. Pinapupunta niya lahat. Kung paano niya pinag-aral ang kanyang mga kapatid, ganun din. Nung nakagraduate, ipinasok pa niya sa trabaho. Kasi wala daw mahanap na trabaho. Dahil ang alam ko, ang tatay ko noon ay magtutubo lamang. Nagtutubo na sugar cane. Yung sinusunog tapos ilalagay niya. Yun lang ang trabaho nila. Hanggang sa mapunta siya sa banner feeds. So, pakain sa baboy. Siya nagbigay ng hanap buhay sa kanyang mga kapatid. At ang isa sa nakita ko sa tatay ko, lagi nagkukwento ang mother ko, sabi niya, minsan daw sinundan niya ang tatay ko sa Lipa. Kasi sabi daw, may babae. Sinundan talaga ng mother ko. Pagpunta niya sa Lipa, wala naman siya natagpuan. Kasi diretso trabaho, diretso uwi. Sa madalit sabi, kapag nagkukwento ang mother ko noon, lagi ko naiisip na ang tatay ko'y tapat. Tapat sa kanyang asawa. Sa mahabang panahon. Kahit tanda ko noon, 6 years or 5 years na hindi sila nagkakaroon ng anak. Kinukwento ng mother at tatay ko. Hindi sila nagkakaroon ng anak. Pero naging tapat daw ang aking tatay sa inay. Hanggang sa maging 3 na kami. 3 lalaki. At ang pinakamatinding hindi ko malilimutan sa tatay ko ay kung paano siya nag-provide sa buong family namin. Nag-provide siya ng lahat. Family, kahit nga yung family ng kapatid niya. Dinamay niya ng lahat para lang ma-provide lahat para sa kanila. Provider talaga ang tatay ko, kaya pinagmamalaki ko talaga siya. Pero, hindi ko na kayang ibigay yung hindi ko na kayang makinig sa instruction niya kasi wala na siya. Hindi ko na kayang marinig yung story niya kasi kung bakit siya tahimik. Hindi ko na siya natanong. Kasi nung namatay siya, tumayo na akong tatay sa buong family namin kasi panganay ako. Kaya I challenge everyone,
Kung may tatay ka pa, or may asawa ka, magpakwento ka dyan kasi ang mga lalaki talaga, hindi yan pala kwento. Hindi siya magsasabi ng problema sa'yo. Hindi siya magsasabi ng nararamdaman niya. Yan ang mga tatay. Matindi ang pride dyan eh. Tahimik lang siya. Pero, habang buhay pa ang tatay mo, i-honor mo siya. Pakinig ka sa instruction niya. Pakinggan mo habang may pagkakataon pa. Kasi, sa totoo lang, kahit hindi siya nagsasabi ng mahal niya kayo, sasabihin ko sa iyo, nananatili siyang matibay kasi alam niyang may pamilya siyang itataguyod para yon sa ating lahat. Ba't di ako naiyak? Kaya ako naiyak kasi namatay ang tatay ko na wala ako sa tabi niya eh. Again, nasa malayo na naman ako. Number 4. Number 4, show gratitude. Ano yung show gratitude, Pastor? Thank Him. Magpasalamat ka sa Kanya. Marami kang dapat ipagpasalamat sa Kanya sa pagpo-provide, sa pag-protect, sa pag-guide, kahit pa hindi siya perfect. Kahit andyan lang siya, kung hindi man siya nagpo-provide, hindi siya nagpo-protect, hindi siya nag-guide, pero andyan siya, pasalamatan mo siya kasi andyan siya bilang tatay mo. Give thanks for His sacrifices. Marami siyang sacrifices na hindi mo alam. Pero hindi yan nagsasabi kung napapagod na rin siya. Hindi yan nagsasabi kung may nararamdaman na siya. Tuloy lang yan. Kasi nakaatang sa responsibilidad niya ang pamilyang tinataguyod niya. Ganyan ang mga tatay. Excuse me. Naiyak, natulog din yung sipon. Hindi siya nagsasabi kasi may responsibilidad siya, pinaninindigan niya yon. Kaya magpasalamat ka sa kanya. Mga asawang babae, magpasalamat ka dyan. Kasi tinitiis niya lahat. Alam niyo ba na hindi naman talaga masaya sa tinatrabaho niya eh? Hindi lang naalis. Bakit? Iniisip ka niya, yung pamilya. Hindi naman talagang nag-e-enjoy sa work. Hindi. Tinitiis niya lahat kahit mahabang panahon doon. Bakit? Iniisip ka niya, ayos lang, mahirapan ako, ayos lang na hindi ko kaayos yung katrabaho ko, okay lang kahit mabigat yung trabaho, tuloy pa rin ako. Bakit? Iniisip niya yung pamilya niya. Hindi siya bumibitaw. Hindi siya bumibitaw. Kaya, paano mo siya pasasalamatan ng walang sinasabing salamat? Paano kaya yon? Paano pasasalamatan ng walang sinasabing salamat? Mga anak, be a good, wise, and righteous son and daughter. Ito lang ang pwede natin magawang pagpapasalamat sa kanila. Huwag kang magpasaway. Maging mabuti kang anak. Masaya na siya doon. Yung hindi ka napapaaway. Hindi ka nakukulong. Hindi kung ano-ano ginagawa mo. Maging mabuti ka sa kanya. At mabuting tao. Okay na yun sa kanya. Isang matinding pasasalamat yon. Proverbs chapter 23 verse 24. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. Maging mabuti. Kung may pagkakataon, mag-aral kang mabuti. Kung may jowa ka na at nag-aaral ka pa, magtapos ka muna, tumulong sa tatay mo, huwag ka munang mag-aasawa dahil bata ka pa. Pero dahil nagjowa ka ng maaga, wala ka nang magagawa. Kaya kung may magagawa ka pa, unahin mo muna ang pamilyang binigay sa'yo. Kasama ang tatay mo. Mga anak, kung may pagkakataong magtapos ng pag-aaral, magtapos ka. Kung may pagkakataong magkaroon ng magandang trabaho, kumuha ka ng magandang trabaho. Ilabas mo ang pamilya mo. Ikain mo sa labas. Ipasyal mo. Kung kaya mong i-abroad mo, ipagbakasyon mo. Yung the best na magagawa mo bilang anak, gawin mo. Pero dahil meron naman tayong salitang pwedeng sabihin, pwede ba mag-practice tayo ngayon? Sabihin mo, kung may tatay kang katabi, salamat. Salamat po. Salamat po sa sakripisyo. Salamat.
Salamat. Meron yata diyang salamat. Meron ba? Wala. Hindi mo na isama. Okay. Number 5. Ano ang God way para i-honor ang Father? Forgive Him if needed. Pastor, ang tatay ko hindi nag-provide, hindi nag-protect, iniwan ako, wala siyang ginawa, pinabayaan niya yung mother ko. Then, ang challenge ko sa'yo, forgive him. Forgive him. Sadyang walang father na perfect. Merong iba na pumalpak. May iba na natakot sa responsibilidad. May iba na nang iwan sa asawa niyang babae. May iba na ipinagpalit yung una niyang naibigan. Meron talagang ganon. Pero kailangan mo siyang patawarin. Forgiveness doesn't mean ignoring pain. Yes, there's pain. Pero ang forgiveness, it means releasing it to God. Magpatawad ka pa rin. Colossians chapter 3 verse 13. Forgive as the Lord forgave you. Forgive. Patawarin mo. Patawarin mo siya. Yung tinutukoy pong tatay nyo, Sorry. Kung hindi naging perfect yung tatay mo, patawarin mo siya. Bakit? Hindi kasi mabuti sa atin ang hindi nagpapatawad. Lalo na at ama mo yon. At saka kahit saan natin tingnan, siya pa rin ang iyong ama at pinili na siya ng Diyos para sa iyo. Hindi ka mabubuhay sa mundo nang wala ang tatay mo. Mahirap po yun. Mahirap mag-anak ng ina lang. Nakakita na po kayo ng pamilyang nagkaroon ng anak mag-isa? Mahirap yon. Kaya dahil may tatay siya, may tatay, ibig sabihin, siya talaga ang tatay mo at pasalamatan mo si Lord kasi nabuhay ka, kasi andun yung tatay mo. Genesis chapter 18 verse 19a. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Ano sabi diyan? For I have chosen him. Pinili ng Diyos ang tatay mo na maging tatay mo talaga. Ang iyong tatay, itay, ama, papa, daddy, ay pinili ng Diyos para maging iyong ama. At dahil pinili siya ni Lord, He is the perfect and right Father for you at hindi nagkamali ang Diyos doon. Huwag mo nang sirisihin ang nakaraan. Kaya naman nagkaganito ang buhay ko dahil sa tatay ko. Huwag na. Forgive him. Kalimutan mo na yon. Mabuhay ka sa ngayon at sa future na darating. Huwag mo nang sisihin ang tatay mo. Kasi kung hanggang ngayon sinisisi mo pa rin ang tatay mo sa nangyari sa'yo, baka pwede sa pagkakataong ito, tingnan mo naman ang ginagawa mo bilang anak sa panahong ito. Tama na ang pamumuhay sa dati. Ngayon ka, ikaw ay anak ng tatay mo, maging mabuti kang tao, gawin mo ang dapat mong gawin. Amen po? Eto. Ano pa? 7 po ito eh. Number 6. Care for him in his old age. Sa ibang bansa po, ang mga tumatandang magulang ay iniiwan sa home for the aged. At hindi po yun masaya. Karanasan. Kailangan, kung ikaw ay Christian, ikaw ang unang magte-take care, mag-aalaga sa iyong tatay. Wala nang iba pa kundi ikaw. 1 Timothy chapter 5 verse 4b, repay their parents by taking care of them. This is something that pleases God. Ganda ng verse. Anak, repay their parents by taking care of them. Alagaan mo ang iyong tatay, ang iyong ina. Be there emotionally. Physically, kung medyo nanghihina na, ikaw nag-aalalay sa kanya. Wala nang kinikita, you support financially. Kung ikaw naman ay anak at may tatay ka, kung wala pa siyang SSS at GSIS, ikaw na. Mag-apply. O ang tatay mo ba may SSS, GSIS? Kung wala pa, ikuha mo kung bata-bata pa ang tatay mo. May PhilHealth na ba ang tatay mo? Ikuha mo na din. Mura lang yun, monthly.
Ikuha mo na. Alagaan at huwag mong pabayaan. Ito ang matindi. Kapag ang isang pamilya ay may tatay at marami siyang anak at siya'y nagkaedad, commonly ano nangyayari? Huwag naman sana mangyari sa atin na yung tatay natin ay pinagpapasapasahan natin. Punta ka muna kay kuya. Dito ka naman kay ate 1 buwan. 3 buwan, dito ka naman sa kabila. 4 na buwan, dito ka naman. O, sa inyo na muna si tatay. Dito ka na muna, dito na muna si tatay sa amin. Baka pagod ka na. O, dito na. Pinaglipat-lipat nyo na si tatay. Christian, tayo ay blessed. Amen po. Amen. Tayo ang mag-aalaga. Amen po. Hindi na natin papapasapasahan si tatay. Kaya naman ikinikip yung iba dahil may mamanahin daw. Hindi tayo ganon. Hindi tayo nag-aalaga ng tatay kasi may mamanahin tayo. Tayo nag-aalaga ng tatay kahit wala tayong manahin dahil tayo anak na nagmamahal sa tatay natin. Amen? Tatay, dito kayo. Kung may gustong dumalaw na anak, dadalawin kayo dito. Hindi na kayo lilipat pang iba. Matanda ka na tatay. Dito ka na sa amin, lahat ng anak ay dadalaw dito. Amen? Amen. Christian, tayo yun. Biyaya ng Diyos. Number 7, pray for him. Pastor, ano po ipagpe-pray? Ipag-pray mo ang kanyang health. Kasi umiidad na siya. May nararamdaman na yan. Hindi lang nagsasabi. Sa katawan, sa braso, sa paa, sa likod, sa balik at sa ulo. Ipag-pray mo ang kanyang health. Ano pa? Ipag-pray mo ang kanyang faith. Maraming mga tatay ang mai-inlove kay Lord sa biyaya niya at ang buong pamilya ay i-guide ng tatay papunta sa church ang buong pamilya niya. Amen? I-guide ng tatay ang kanyang mga anak sa faith at love kay God. Tatay po ang may responsibilidad niyan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay anak, ipag-pray mo ang tatay mo na ma-inlove kay Lord. Ipag-pray mo talaga siya. Bakit? Kasi kapag ang tatay mo ay na-inlove kay Lord, buong pamilya niya, isasama niya sa church. Ipag-pray mo ng strength. At kung hindi pa Christian ang tatay mo, ipag-pray mo talaga na makasama mo siya at ma-inlove kay Lord. Kasama mo siyang mag-church, kasama mo niyo siyang makikinig ng salita, at mamaya pag na-inlove yang kay Lord, tuturuan niya pati yung mga apo niya na ma-inlove din kay Lord. Amen? And James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Ikaw ay righteous kasi tinanggap mo ang Panginoong Yesus. Ikaw ay matuwid. Ibig sabihin, ang prayer mo talaga ay powerful and effective. Kaya ipag-pray mo lagi ang tatay mo. Lord, I pray, ang tatay ko po'y palakas ng palakas. Lord, ang tatay ko po'y ilayo mo sa temptation, sa tukso. Lord, ang tatay ko po ay matindi ang faith sa iyo. Lord, ang tatay ko po'y masayahin. Lagi siyang nakangiti. Lord, ang tatay ko po ay hindi nakakalimot, hindi makakalimutin. Yan ang prayer dapat na isinasama mo. Isama mo sa prayer ang tatay mo. Amen po ba? Mukhang naiyak po kayo lahat. Binilisan ko po kasi sadya ang preaching kasi may gagawin po tayo. So, 7 po ang gagawin. God ways to honor or of honoring fathers. Number 1, honor him. Number 2, obey him. Number 3, listen to his instruction. Number 4, show gratitude. Number 5, forgive him if needed. Number 6, care for him in his old age. And pray for him. May gagawin po tayo. So sa oras na to, may I invite po lahat po ng tatay na tumayo. Sige, dito, dyan na muna kayo. Okay lang, worship team, okay lang. Lahat ng tatay na naririto, sige po, tumayo po tayo. Tatay. Sige, tatay. Stand up. Lahat ng tatay. Yan. Meron tayong tatay na kasama ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, may kasama tayong 6 na tatay. 7. Sige, tayo pa mga tatay. Mga tatay.
Okay. Andiyan na yung mga tatay. Pwede ba? Sa pagkakataong ito, palakpakan po natin ang mga tatay. Yung palakpak na proud tayo sa kanila. Ang mga tatay na nagsakripisyo. Okay. After po natin sila mapalakpakan, sige, simulan po natin sa may matinding relationship sa tatay. Kanyang asawa. Pwede po, kung wala yung asawa, okay lang. Pero kung nariyan yung asawa, pwede ba lapitan mo yung asawa? Sige, wag mahiya. Asawa mo na yan. Wala nang iba pa. Okay, lapitan mo yung asawa. Ayan. Ayan. Okay, ayan. Ayan na. Ayan na, nilapitan ang asawa. Pag wala pa, okay lang. Okay lang, okay lang. Okay. Asawang babae, sabihan mo ang iyong asawang lalaki na sabihin mo sa kanya, proud na proud ka sa kanya. Yan. Meron pa. Asawang babae, sa pagkakataong ito, pinapakilala ko ang bago mong tatay. Yan talaga ang bago mong tatay. Wala nang iba pa. Yan na dapat ang iyong sinusunod sa pagkakataong ito. Yan ang bagong tatay. Meron pa. Mga asawang babae, simula ngayon, pag-a-attend kayo ng church, dapat katabi nyo yan. Huwag kayo, magandang makita na yung mag-asawa magkatabi sa church. Bakit? Makikita ng mga ibang bata dito na kapag pala nag-church, kasama ang asawa, ang lalaki at babae magkasama. Okay? Para pag nag-church siya, hindi iwan yung isa. Dapat laging kasama yung asawa. Kasi kayong dalawa ang maglilid sa family na yung mga anak ay mapalapit sa Panginoon. Amen? Kayo talaga. Sa totoo lang, kami po, ako, pastor, yung iba leader, meron po kaming responsibilidad sa inyo na syempre ang aking heart, lahat tayo mapuntang langit. Tama? Pero sa totoo lang, tatay, meron ka din pong responsibilidad. Alam mo kung ano yun? Kung ang responsibilidad ng pastor, madala kayo lahat sa langit, ma-inlove kayo kay Lord, ganun din po. Kayo ang unang pastor ng pamilya nyo. Kayo ang unang pastor, tatay. Hindi ako. Ako ay pangalawa lang na pastor. Kayo ang unang pastor ng pamilya nyo. Kaya kayo ang may responsibilidad. Pagpunta nyo sa langit, tatanungin kayo ni Lord, anong ginawa mo sa authority na binigay ko sa inyo? Kamusta ang iyong mga anak? Inilapit mo ba sila sa akin? Yun talaga ang kauna-unahan. Kaya mga tatay, tatandaan nyo, may responsibilidad kayo sa inyong asawa at sa inyong mga anak. Mga asawang babae, isupport mo ang asawa mong lalaki. Pag medyo tanghaling gumising, ikaw ang gumising. Tatay, mag-church na tayo. Daddy, mag-church. Tapos ikaw din yung papaalam. Dad, gigising ko natin mga anak, isasama natin lahat. Suportahan po kayo. Tulungan po kayo. Amen po. Okay. Now, ito hindi rin po natin nagagawa masyado. Mukhang hindi sweet yung mga mag-asawa dito no? Mukhang hindi mga sweet. Okay. Siyempre, masayang makita ng mga anak ng mag-asawa hindi lagi nag-aaway. Okay? Hindi nagtataasan ng boses. Ayan, starting today, kayo po ay mag-usap ng maayos. Ayun. Okay ba? Okay. Meron pa po tayong gagawin. Dahil po ang mga tatay ay binigyan ni Lord ng authority inside the house, ang gagawin niyo po, kahit hindi kayo sanay mga tatay, yung inyong asawa ay patungan ng inyong kamay at ipag-pray niyo po. Responsibilidad niyo pong ipag-pray ang inyong asawa. Kaya ngayon magpa-practice po tayo. Asawang lalaki, ipag-pray mo ang asawang babae, ipag-pray mo siya. Yung lang, galing sa puso. Walang pattern.
Basta ipag-pray, Lord, I pray, magbait na siya. Joke lang, joke lang. Hindi yan. Sabihin mo, Lord, I pray aking asawa po ipaganda ng paganda. Paayos ng paayos. Pabuti ng pabuti. Pasaya ng pasaya. Okay ba? O sige, practice. O ipag-pray ang asawang babae. O, yung walang asawa, pagbalik mo sa bahay mo, ipag-pray mo ang asawa mo. Ipag-pray mo. Okay, practice. Hawakan mo ang asawang babae, pag-pray mo na yan. O, sige. Ipag-pray mo. Yan. Pinagpe-pray na. O, pinagpe-pray. Mag-declare. Ayan. Ipinagpe-pray yan, ha? At starting mamaya, sabay na kayong magpe-pray. Ipinagpe-pray ang pamilya, ang mga anak, ipinagpe-pray. Amen? Yan. Okay. Yan, ha? Assignment nyo yan sa akin. Ipag-pray. Sige, pray lang. May nagpe-pray pa. Okay. Next. Nandito po ba yung inyong anak o mga anak? Kung narito ang tatay mo, lapitan mo ang iyong tatay. Kung narito. O mga anak. Yung mga anak na nasa children's room, palabasin nyo muna. Lalapit ang kanilang mga anak. Ayan. Lalapit, ha? Pastor, hindi po kami sanay. Yun nga, hindi kayo sanay, papraktisin natin. Mga anak, lapit sa tatay. Yakap sa tatay. Yan. Mga anak, lapit sa tatay. Nasaan ang tatay nyo? Lapit. Lapit sa tatay, lapit. Yakap sa tatay, yakap. Bless, yakap. Yung isa, yun. Yakap sa tatay, ha, yakap sa tatay. Yan. Okay, yan na, yayakap sa tatay, ha. Be-bless lagi sa magulang. Testing. Bless sa magulang. Mag-practice, mag-bless. Okay. Mag-practice. Now. Sige, okay na yan. Buong family, ha. Praise God. Yan, mag-practice po. So, yung family, yung mga tatay, punta dito sa unahan. Lapit dito sa unahan, mga tatay. Eto na, maganda to. Mga tatay, lapit. Happy Father's Day. Ito na yung mga tatay. Lapit sa unahan, mga tatay. Sige po. Okay, yan po ang ating mga tatay. Ang una po nating gagawin, nawawala. Ang una po nating gagawin, lahat po tayo ay magpapasalamat sa ating mga tatay sa church. Mga tatay dito sa unahan. Lalapit po tayo isa-isa at sa pasasalamatan po natin sila sa kanilang mga sakripisyo. Okay? Sige po, tayo-tayo lahat. Lapitan niyo po one by one ang bawat tatay na narito. Hiwa-hiwalay po kayo ng konti, mga tatay. Hiwa-hiwalay ng konti. Yan. Hiwa-hiwalay ng konti. Sabi mo, thank you. Lapit. Sige. Lapit sa mga tatay. Yan, thank you po. Thank you po, mga tatay. Thank you po, mga tatay. Happy Father's Day po. Yung mga anak na naghahanap buhay, ha? Maganda yung thank you na may abot, ano? Maganda yung thank you na may abot sa tatay, okay? Thank you, Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Yun. Kita nyo naman yan. Happy Father's Day po. Happy Father's Day. Happy Father's Day! Yon. Happy Father's Day po! Kaya kung hindi mo pa kasama ang tatay mo dito, batiin mo siya, ipakita mo pagmamahal mo sa kanya.
Sige po, palapakan po natin ating mga tatay. At hindi pa doon natatapos ang lahat. Meron po kaming simple token po sa mga tatay. Sige po, ipamigay na yan. Yung ating simple token sa ating mga tatay, meron po kaming simple lang naman na, syempre, healthy foods. Yun! Meron kaming pasimpleng gift sa mga tatay. Syempre, healthy dapat. Healthy bar. Di ba? Okay, happy Father's Day. And now, yung number 7, pray for the fathers. So, i-stretch po natin ang ating mga kamay sa mga tatay. Sige po, i-stretch yung inyong mga kamay and we will pray for the father. Father God in heaven, we thank you sa amin pong mga tatay. Lord, sila po ay pinili mo para maging tatay namin. Marami po kaming karanasan sa aming mga tatay. And Lord God, kami po ay nagpapasalamat. Thank you, Lord, sa pag-ibig, sa pagpo-provide, sa protection, sa instruction, sa guidance. Lord, sa lahat, thank you. Lord, I pray sa mga tatay na naririto. I pray, Panginoon, na magawa po nila yung kanilang mission bilang may authority sa pamilya. Lord, I also pray na lahat ng tatay naririto ay palakas ng palakas. I also pray na lahat ng tatay naririto ay merong long and satisfied life. I also pray na lahat ng tatay na naririto ay magkakaroon ng joy sa bawat family. Lord, I also pray na hindi kukunin nila ang kanilang katuwaan or saya sa barkada, kundi kukuhanin sa iyo at sa kanilang pamilya. Lord God, I also pray na mga tatay na naririto, kung wala pang hanap buhay, magkaroon ng hanap buhay. Makapag-provide po sila for the family. I also pray na lahat ng tatay na naririto ay paganda ng pagandang buhay, paganda ng pagandang relasyon sa family, paganda ng pagandang relasyon sa kanyang asawa, pasaya ng pasaya ang relasyon nilang dalawa, maging tatay sa kanilang mga anak na nagbibigay ng instruction, nagsasabi ng mga dapat gawin, nagdidisiplina sa mga anak, in Jesus' name. And Lord God, I also pray sa lahat ng tatay na naririto, bigyan niyo po sila ng napakahabang buhay. Panginoon, maraming pagkakataon, Panginoon, para mas maipakita ang pagiging tatay po nila. Lord, salamat po sa mga tatay na dinala mo sa church. I also pray na mas darami pa ang tatay na mas mai-inlove sa iyo. At lahat po ng tatay na mga naririto sa loob ng church na to, lahat sila, Panginoon, ay makakarinig ng iyong salita. Lahat sila ay mai-inlove sa iyo. Lahat sila ay magkakaroon ng faith, Panginoon. And Lord, lahat sila ay tatanggapin ka, Panginoong Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. Okay. Wait lang. Diyan lang po kayo. Okay. So, meron pa po kaming bibigay po sa lahat ng tatay. Okay. Sige po. Ano gagawin natin? Okay, bibigyan na. Okay, bigay na. Happy Father's Day po. Hello. Check. Check. Happy Father's Day. Parang medyo sumaya yung mga tatay, no? Kita nyo ba yon? Nung naka-receive, masaya ang tatay. Nung naka-receive. O, kaya mga anak, pag may hanap buhay, magbigay sa tatay. Okay po? Happy Father's Day! Happy Father's Day. Pwede na po tayo magsiubo lahat. Happy Father's Day. At syempre, meron pa hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ini-invite ko po kayong lahat na tumayo at bibigyan natin ng pinakamataas na pagpapasalamat ang nag-iisa, walang katulad. Syempre, si Father God. Dahil Father's Day ngayon, we will give the best worship and praise to our God, our Father God.
Come on, church. Let's give the highest praise to our Father. Come on, church! Tumawid ka sa Panginoon sa oras na to. Kasi ang sinasamba mo ay karapat-dapat sambahin. Karapat-dapat pasalamatan. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nalalayo sa pagpuri, ang iyang masama. Ilalaas ang kalalo, sa pagpuri.
ang iyong tatay sa lupa ay hindi naging perpekto, may pagkukulang siya, hindi siya naging mabuting ama. Meron tayong isang ama sa langit na perpekto, tunay na nagmamahal sa iyo, karapat-dapat. Kung hindi man nagampanan ng ama mo sa lupa, yung pagiging ama, tandaan mo, huwag mo kakalimutan, yung sinasamba nating Diyos ay ang tunay mong ama. Siya ang magpo-provide ng lahat. Siya ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng kulang ng iyong ama, siya ang magpupuno nito. Kaya sa pagkakataon nito, come on church, sambahin mo ang iyong ama sa langit. Sambahin mo siya. Oh Father God, salamat po. Salamat po sa lahat. Napakabuti mo sa bawat isang naririto. Lord, hayaan niyo po na magampanan ng bawat isa, lalo na ng mga tatay na naririto, ang kanilang tungkulin bilang ama, na ilapit ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak sa iyo, Panginoon. Lord God, I also pray na lahat ng kabataang naririto, mga lalaki na magiging ama someday, I declare, magampanan din po nila ang kanilang tungkulin. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Sa iyo lang ang mapuri, parangal at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Father God, bless and sanctify those